Imu. Kilala pala ang dating user ng Devil Fruit ni Loki. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1175. At ang title nga daw nitong paparating na chapter Nidhogg. Malalaman nyo nga mamaya kung bakit. So ang unang impormasyon nga sa spoilers sinasabing gumamit daw si Sanji ng Diable Jambe sa mga tinek ni Summers na nakapulupot kay Robin. Kung matatandaan nyo in last chapter itong ibang miyembro nga ng grupo nila Nami nakawala na. Since bumalik nga saglit si Ganku sa totoo niyang pagkatao. Itong si Robin na nga lang ang hindi pa nakakawala dahil ang nakatali nga sa kanya itong mismong mga tinek ni Summers. Bali ngayon nga nakawala na rin siya dahil sa apoy ng Diable Jambe. Meaning nasunog lang itong mga tinek ni Summers. Speaking of mga tinek ni Summers sinasabi nga rin na itong mga nakapulupot naman daw na mga tinek sa mga batang giants hiniwa naman daw ni Zoro. Kung maaalala nyo currently nga naligtas na itong mga batang giants dahil sa nasalunga sila ni Loki. Nung makita nga daw ni Luffy itong ginawa ni Zoro pinraise daw niya ito at sinabing may tiwala daw ito kay Zoro. Itong mga bata naman dinala daw nila Loki at Luffy malapit sa lokasyon ni Harul. Sa sumunod na impormasyon naman sa spoilers sinasabing nagkaroon daw ng mini flashback itong si Harul. Related nga daw ito sa Devil Fruit ni Loki. Nireveal nga ni Harul na ang totoong pangalan daw ng Devil Fruit ni Loki Ryuryu-nomi Model Nidhogg. Yes guys, itong mythical creature sa Norse mythology. Kung matatandaan nyo rin ito nga yung nabanggit ko sa mga recent videos natin. Bali in-expand pa nga ni Harul itong explanation niya patungkol sa Devil Fruit na to ni Loki. Nabanggit nga niya na kung sino man daw ang makakakain sa Devil Fruit na to magiging pinakamalaking dragon daw sa mundo. Pero nakadepende pa rin daw yung laki ng transformation sa kung sino ang makakakain sa Devil Fruit na to. Meaning logical lang daw na isipin na talagang ang mga ancient giants ang karapat dapat na kumain sa mythical Zoan Devil Fruit na to. Dahil obviously sila nga ang pinakamalalaking nilalang sa mundo. Kumbaga kung sakali na normal na tao lang ang makakain sa Devil Fruit ni Loki makakapag-transform pa rin naman ito into dragon. Malaking dragon pa rin ito. Pero hindi kasing laki ng similar sa naging transformation ni Loki. Speaking of revelation ng Devil Fruit ni Loki kasama nga siya sa nilabas nating bagong design ng mga t-shirt. Good news dahil meron na nga tayong bagong kulay ng t-shirt which is kulay maroon. Bukod nga kay Loki meron din tayong Boa Hancock, Enel at marami pang ibang designs. Kung trip nyo ang bumili ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. Sa sumunod na impormasyon nga sa spoilers nagbigay naman ng history si Harul patungkol sa nakaing Devil Fruit ni Loki. Noon nga daw ang nagpo-possess ng Devil Fruit na Ryuryu-nomi Model Nidhogg tinatawag na God of War. Itong individual nga daw na to nagtataglay rin ng armas na ang pangalan Ragnir. At lagi nga daw itong kaaway ng Sun God. So sa information nga na to dito papasok sa isip natin yung patungkol sa mural o yung text ng Elbaf. Kung totoo nga at laging magkaaway itong Sun God at yung Nidhogg sa mga nakaraang era, ang ibig sabihin lang possible itong nabanggit natin sa video na to. Kung maaalala nyo tinalakay nga natin dito yung posibilidad na madomi reverse si Loki. So ano ba ang naging basis natin dito? Dahil itong wing beast nga na naikipaglaban sa isang serpent which is ang hinala nga ng marami posibleng si Monkey D. Dragon daw. Maraming ang nagtataka kung bakit sila naglalaban gayong ang totoong kalaban nila itong si Im Sama. Bali dahil nga sa ni-reveal na naging villain din at some point itong nakakain ng Devil Fruit noon ni Loki, tumataas nga ang posibilidad na hindi naman literal na naging villain itong dating nakakain sa Devil Fruit ni Loki. Bagkos may gumawa neto sa kanya. Ginawa siyang villain ng isang individual. Hindi kaya dinomi reverse ito ni Im Sama? Ganito kaya ang mangyayari kay Loki ngayon?
Bali kinumpirma nga rin ni Harul na itong si Ragnir daw na isang squirrel in fact na tinatawag na Ice Ratatoskar. So tama nga yung naging analysis natin sa mga past videos natin na itong lightning powers ni Loki hindi nagmumula sa Ragnir. Bagkos nagmumula ito sa mismong devil fruit niya. Early on nga mas nakumpirma pa to dahil sa ginawang atake ni Loki sa isang nightmare monster. Nagyelo nga ito bunga ng kakayanan naman ng Ragnir. Sa part naman ng epithet na itong Ragnir bilang Ratatoskar sakto nga ito sa kwento ng Norse mythology. Dahil in Norse mythology nga sinasabing itong Nidhogg at Ratatoskar daw may koneksyon dahil sa itong squirrel na to ang nagdadala ng mensahe para sa Nidhogg. So dahil napag-uusapan na rin natin itong kakayanan ni Loki at ng Ragnir ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing gumamit daw ng bagong Gear 5 technique itong si Luffy laban kay Summers. Ito nga daw yung Gomu Gomu Don Thor Rifle. As per spoilers nga very similar daw ito sa ginamit ni Luffy during Dressrosa arc. So I assume na yung minimin dito yung ginamit ni Luffy kay Kaido during Wano arc. Itong ataking King Kong Rifle. Nag-base nga ako dito dahil sinasabing itong kamao daw ni Luffy lumapat sa muka ni Summers. At as per name nga ng attack na to na may word na Thor sinasabi ngang nakuryente rin daw si Summers pagkatama ng kamao ni Luffy. Bali hindi na nga ito ang unang beses na umatake si Luffy ng lightning gamit ang Gear 5 niya. Yung una nga itong ginamit rin niya kay Kaido na Gomu Gomu no Kaminari. Ito nga yung ataking kinuha ni Luffy yung lightning mula sa kalangitan at ginawa niya itong sibat para ibato kay Kaido. Sa next information naman sinasabing natalo na daw ni Loki ang halos lahat sa mga nightmare monsters gamit ang lightning powers niya. Bali hindi na nga ito nakakapagtaka knowing in past chapters na capable din itong mga simpleng giants na matalo itong mga nightmare monsters na to. Technically nga hindi naman talaga malalakas ang mga ito. Ang nakakapangamba nga lang yung wala silang kamatayan. Since anytime nga pwede na sila uling buhayin netong si Gillingham. At finally sa huling information nga ng spoilers sinasabing nung makita daw ni Imu itong transformation ni Loki bigla daw itong nagsalita na I see Nidhogg, you were in Elbaf all along. Bali sa statement nga na to ni Imu literal na hint nga ito na kilala niya itong Nidhogg or kilala niya yung previous user ng devil fruit ni Loki. Kaya naman napaka-interesting nga ng history patungkol dito. Kilala ba ni Imu yung dating user neto dahil sa kaibigan niya ito noon o kilala niya ito dahil at some point naglaban sila at nagawa niya itong Madome reverse. Anyway, ayan na nga yung maikling spoiler review natin para sa paparating na chapter 1175. Kung sakaling natripan nyo nga itong topic natin huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!